Pasok, pasok. Yan, nagtagdag-tagro na manggugit tayo. Kalalag tayo pa. Ama namin Diyos, sa dikilat makapangyarihan sa lahat. Ama, salamat po sa buhay na bago sa amin. At kami na tayo maging nakilag dito. Pagkakay aming pagkakita sa balik sa kasama sa pamamagitan ng mga salita at aming mga awit. Nawihanda mo po ang aming puso't isipan upang makinig at tumawid para sa iyo, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Kaya lang tuloy pagkantaan tayo. Pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naiisip pa kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka. Buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang naiisip pa kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. May pagsubok man o kagipitan, ako'y may lalapitan. Ikaw nagsasang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kaya sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May pagsubok man, may pagsubok man, kagipitan, ako ay may lalapitan. Ikaw, Jesus, ang aking sandigan, hindi mo ko pababayaan. Hindi ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalao. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos sa handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagan. Kaya ng awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para kanino? Ay para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan.
pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagandagan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagal, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking karanasan, di minsan na hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, higit sa na hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang mahirap sa'yo, walang imposible sa'yo, Diyos. Walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan, walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo, Diyos. Walang imposible sa'yo, walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon
imposible sa'yo. Wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, wala kang katulad. Hello, Lord Jesus, hallelujah, wan amami nga nailangitan, iti dati nga kanito, Ama. Nagpapasalamat po kami sa umagang ito sa ibinigay mo sa amin, Ama, na pagkakataon na kami po ay magtipon-tipon para purihin ka, Ama, sa araw na ito. Kaya pagpalain mo ang bawat isa sa amin, kung ano man ang kasalanan po ang bawat isa sa amin, Ama, patawarin mo para walang dahilan, para hindi namin maramdaman ang iyong presensya, Ama. Kaya pagpalain mo ang bawat isa sa amin, pagpalain mo ang iyong mga salita sa umagang ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay? Tago tayo. Pupukto tayo. Kailangan magtagalog kasi para maintindihan yung mga manunood. Okay, balikan natin yung tema natin noong Sunday. Pakibasa nga. Kung ano ang nangyari noon ay mangyayari ngayon. Okay. Kung bakit ko binalikan yan, kasi kailangan. Kasi kung anong nakalagay sa Biblia ay mangyayari. Kasi sa panahon natin ngayon, parang umiikot lang eh. Kasi sabi ng banal ng kasulatan, pagdating ng araw, may tagutom, may awayan, gera, kung ano-ano pa. Kaya ang panahon natin ngayon, kasalukuyan po ay papunta na po tayo sa panahon ng crisis talaga. Hello? Next week daw, ang presyo po ng gasolina ay 170. Next week. Tataas ng 20. Ha? Pag nga naman 20 pesos. Kaya nga 40 daw eh. Ngayon araw, o tamaas ng 40, kaya mahigit na 100 na. Kaya sa next week daw, 170. Kaya wala na. Kasi doon sa ibang bansa, yun sa may gera, may bomba doon. Dito sa Pilipinas, may bomba naman. Bomba ang presyo. Lahat ay tataas. Kaya sabi ko nga, kailangan natin talaga maghanda kasi hindi natin alam. Kasi yung isang balita ko talaga, baka aabot ng 300 ang isang kilong bigas pagdating ng araw. Kaya sabi ko, mag-ipon-ipon tayo ng bigas. Kung pwede lang po, huwag munang magbenta. Kasi baka aabot talaga yung mga ganun na sitwasyon. Kasi talagang bubumbahin tayo ng presyo ngayon sa Pilipinas. Hindi bomba na ikamamatay ng mga tao, pero bomba naman na magutom ang tao ngayon. Kung hindi tayo maghanda, baka magsisi po tayo. Kaya may nagsasabi talaga yung mangyayari, kaya binibigyan namin kayo ng parang babala. Kaya ito. Kasi sabi niya, kung ano ang nangyari noon ay mangyayari ngayon. Noon kasi,
Kung babalikan ko lang mga kapatid nung bata pa kami, alam niyo yung pagkakataon talaga kahit gusto mong kumain ay walang makain. Hello? Naranasan namin yung isang beses lang na kumain ng kanin, isa-isa sa loob ng isang linggo. Sinong nakaranas yung mga ganon? Alam niyo yung kumain ka ng kanin na ang kasama ay kamuting kahoy? Minsan kamuting kahoy lang, wala nang kanin. Sa amin doon sa bundok, ay yung saging. Ilaga mo yung saging, tapos mag-ihaw ka ng isda, yun ang kasama. Pero nung nasa Pangasinan po kami, nung may tagutom talaga, ay wala. Kasi kahit umiyak ka, walang magawa. Hindi natin alam mga kapatid kung bakit ko sinasabi ito. Baka. Kaya balikan natin yung sinabi ng salita ng Diyos. Sa teksto natin. Okay. Sa Lucas chapter 17 verse 26 hanggang 30 po yan. Sabi niya, Ang pagparito ng anak ng tao ay matulad okay. Ang pagparito ng anak ng tao ay matutulad sa kapanahunan ni Noe sa verse 27. Ang mga tao noon nagsisikain, nagsisinom at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko, dumating ang baha at namatay silang lahat. Hanggang dyan muna. Okay, balikan natin sa 26. Sabi niya sa 26, ang pagparito ng Panginoong Isus kagaya nung panahon ni Noah. Kaya nung panahon ni Noah kasi, hindi alam yung mga tao na yung sinasabi ni Noah ay mangyari. Kasi sa loob ng 120 taon, si Noah po ay sinasabi niya yung salita ng Diyos at sinasabi ni Noah noon na magsisi ang mga tao para maligtas po sila, pero hindi sila naniwala kay Noah. Amen. 120 na taon. Pero niya, 120 na si Noah ay na talagang nag-preach noon. Ibinabahagi ng salita ng Diyos ang programa ng Diyos noon kasi ang sikreto lang gagawin lang ng tao noon ay magsisi, pero hindi din sila naniwala. Nagsisinuman sila, nagsasayaw po sila, yun ang sinasayong yung ginagawa ng mga tao, nag-aasawa, kung ano-anong ginagawa. Pag napapakinggan nila si Noah, sabi nila kay Noah ay, lasing na naman si Noah. Kaya walang naniniwala noon kay Noah. Kagaya natin ngayon, sabihin mo ang kingdom, walang maniniwala. Kasi ang alam ng mga tao, relihiyon ang kinaliligtas ng mga tao. Kung wala kang relihiyon, hindi ka maliligtas. Pero kung relihiyon ang dala mo, tiyak kapatid, 100% na hindi ka makararating sa kaharian ng Diyos. Amen. Pero kung relasyon sa Diyos ang meron ka, kahit anong mangyari, makarating ka doon sa kaharian ng langit. Kaya, salamat sa Diyos. Tinuruan tayo ng kingdom. Tinuruan tayo ng mga kasalita ng Diyos dito na hindi natin napapakinggan noon sa verse 27. Sabi niya, ang mga tao noon nagsisikain, nagsisinom, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko. Dumating ang baha at namatay silang lahat. Magkaiba kasi yung memorya ko na Bible kaya minsan may nagkakamali.
Okay. Anong ginagawa ng mga tao noon? Nagsisikain. Alam nyo, ngayon na, yung week na to, ang daming pumupunta sa ilog, may namatay pa nga. Nakita ko sa Facebook. May nalunod, dayo pa naman. Nagpiknik sila sa ilog. Hindi na namalayan, siguro hindi niya alam lumangoy. Patay. Pero ang purpose magpiknik. Kumain. At kumain. Yun ang ginagawa ng mga tao ngayon. Parang hindi sila mabuhay dito sa mundo kung hindi sila magpiknik kung panahon ng sinasabi nila na simana. Sino yung mga nagpiknik kayo? Wala. Wala? Kami wala. Maliban lang, sabi ko nga kung dumating yung hinihintay kasi nadili-dili, na pag dumating kasi yung hinihintay natin, subukan naman natin pumasyal kahit makarating tayo sa Dinapigi. Kasi gusto kong makarating sa Dinapigi eh. Kasi matagal na gusto kong pumunta sa Dinapigi hanggang sa Dilasag lang, Dilasag. Opo, Dilasag. Pero susunod na yun, na bayan. Kaya lang rough road po yung daan. Baka May vlogger kasi na yung isang course kasi sa Dinapigi ay mahigit na 200 meters kataas. Yung course. Yun ang pinagkakakitaan ngayon yung bayan po ng Dinapigi kasi dinadayo po, may bayad po yung pumapasok doon. Pero konti lang naman. Pero, balikan natin. Ang ginagawa ng tao ngayon, kumakain, nagsisiinom, pag-asawa. at nag-asawa hanggang sa araw na sumakay si Noe sa barko, dumating ang baha at namatay silang lahat. Alam niyo, mayroong tanong kasi dito. Sino po ang mas maraming naligtas ng panahon si Noah, tao ba o hayop? Hayop. Hayop. Ang ibig sabihin, mas masunurin pa yung hayop kaysa yung tao. Kasi yung tao nung panahon ni Noah, walo lang yung naligtas. Yung kanyang pamilya lang. Isang pamilya lang. Yun lang kasi ang nakinig sa Diyos. Yun lang kasi ang sumunod sa Diyos. Pero sa ngayon po, sorry. Pero dapat talaga, ano man ang mangyari, sumunod po tayo sa Diyos. Sabi ko nga, hindi tayo perfecto. Pero dapat tayo sumunod sa Diyos. Ano man ang mangyari, dapat natin tapusin. Hello? Amen. Kaya nung sumakay si Noah sa daon, hindi nila namalayan. Kasi nagbukas po yung tubig na galing sa langit. Alam nyo, kaya sinungaling yung mga scientists na malapit silang makarating sa buwan daw, pero hindi pala ganon katindi. Kasi sa unang langit pa lang, andyan na yung tubig. May tubig dyan na hindi pwedeng daanan yung mga tao. Hindi kaya tagusin. Yes, yung tubig na yan, yung binuksan ng Diyos nung panahon ni Noah, kaya nagsalubong yung tubig sa langit at saka dito sa baba. Kaya sinungaling yung mga scientists na sabi nila nakarating sila sa buwan, pero hindi pala ganun. Kasi hindi nila pwedeng malusutan yung tubig po sa taas. Ganun po katindi ang Diyos. Kaya maraming sinungaling. Sa verse 27 at 28. Gayon din ang nangyari sa panahon ni Lot. Ang mga tao ay nagsisikain, nagsisinom, bumibili, nagtitinda, nagtatanim at nagtatayo ng bahay. Yung panahon kasi ni Lot,
Grabe yung sama ng mga tao noon. Alam niyo, nung pumasok yung mga anghel, ang daming mga kalalakihan na sumalubong sa kanila. Gusto nilang Tarik sa kanila. gusto nilang sumiping. Kaparehas nilang lalaki. Ganun po, kasama ang tao. Kaya galit na galit ang Diyos. Ngayon naman, sa panahon natin ngayon, ang daming mga bakla, ang daming mga tumboy. Ngayon, pinayagan yung ibang bansa na mag-asawa na yung mga bakla, parehas na lalaki, bakla at tumboy. Ano naman yun? Ay, pwede yun na yung bakla at tumboy? Pwede pala kasi lalaki at bawa yun. Tumboy at babaya, hindi pwede. Pero parehas pa rin na masama yun. Kasi ang ginawa ng Diyos, lalaki at babae lang, walang bakla, walang tumboy. Ganon po kasama ang panahon ni Lot sa Sodoma at Gomora. Yung mga lalaki, sila po ang nagsisiping. Yung mga babae to babae, hanggang sa nakarating sa Diyos, yung sa kasamaan nila, kaya nagpadala ng Diyos ng mga anghel para iligtas po si Lot. Anong nangyari? Sino yung nakabasa ng Biblia? Anong nangyari yung asawa ni Lot? Princess. Diba? Tapos mo na yung Bible mo? Anong nangyari sa asawa ni Lot? Ha? Anong nangyari? Kailangan, alam mo, yung mga yan. Ha? Naging asin. Naging asin. Hanggang ngayon meron pa. Naging haliging asin. Kasi kahit daw kinakain yung mga bata ngayon yun, bumabalik. Kaya hindi pwedeng mawala yun. Hanggang ngayon nandun pa. Yung katawan, yung asawa ni Lot na naging asin. Ganun po, pagdating ng araw, na hindi natin mamamalayan na pagdating ng araw ay bababa ng Panginoong Hesus para magpari dito sa lupa. Ano nga nagbasa natin? Hindi siya nagkamali, pero nasayangan yung iniwan nila kasi mayaman po sila. Ang usapan kasi, yung sinabi ng anghel kay Lot, na huwag silang lumingon sa pinanggalingan nila. Basta lumakad lang sila na diretso, huwag silang lilingon, pero sayang, sabi siguro yung asawa nila, kasi sila yung pisang pinakamayaman noon. Kaya nasayangan siya nung bumabagsak na yung mga apoy at saka asupre. Kaya lumingon yung asawa ni Lot. Kaya naging asin po siya. Kasi ang usapan doon, huwag silang lilingon. Kaya tayo rin, huwag tayong lilingon sa pinanggalingan natin na relihiyon. Alam niyo yung post ni Daddy Sam? Hindi maiwasan yung daddy na tawag. Na, ano yan? May kumatandaan? Kaya, sabi ko nga, marami ng mga pastor ngayon na nagtuturo ng mali. Kaya salamat sa Diyos, mayroon po tayong kingdom. Mayroon nagturo sa atin yung tama. May nagturo sa atin talaga na kailangan ang Panginoong Hesus ay magkahari dito sa mundo. At yun, ang mangyayari. Amen. Hello. Sa verse 29, bago ako pumunta sa mga iba, mensahe ng Diyos. Ngunit ng araw na umalis si Lot sa Sodoma, umulan ng apoy at asupre
at natupok silang lahat. Alam niyo yung nangyari nung panahon na Lot, nangyari pagdating ng araw dito sa mundo? Hello? Darating ang araw kasi ulam din ang apoy dito sa lupa. Pagdating ng araw. Kasi kung ano ang nangyari noon, nangyari na naman ngayon. Kaya salamat na lang sa Diyos, hindi natin maranasan pag mangyari pa yan. Hello? Huwag natin maranasan yan. Kaya mapalad kayo, mapalad tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, mapalad ka. Mapalad ka. Sa last verse, ito na yung last. Ganoon din ang mangyayari sa pagdating ng anak ng tao. Yun na yun. Ya? Yun na yun. Ito yung hinihintay natin. Hello? Kasi nung pumunta ng Panginoong Isus dun sa langit, nung kinuha na ng Diyos, ay sinabi niya, babalik ako. Ano ang babalikan ng Panginoong Isus? Sino sila? Ang kanyang mga pinili. Yung mga pinili. Yung mga tumanggap ng kingdom. Kahit balikan natin, hindi ko na pinalagay dyan. May nakalagay kasi sa salita ng Diyos, dito rin sa Lucas pa rin, na may sinasabi sa Lucas, sa chapter 18 ata, hindi ako magkamali, sa verse 17. Bakit ko lang? Chapter 18, verse 17, mali yung pinindot ko. Paki-plus na lang yan kung mas madali yan. 18:17. Hindi niya pinindot ko. 17 niya. Kapagkita. Okay. Sabi niya doon, katotohanan sinasabi ko sa inyo, sinumang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos. Handang muna no? Ang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na gaya ng isang bata ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. Medyo nagkaiba kasi dito. Sabi niya dito, tandaan ninyo sinumang hindi tumatanggap sa pagkahari ng Diyos, gaya ng isang bata ay hindi paghaharian ng Diyos. Medyo magkaiba sila. Ang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos, hindi makakarating sa kaharian ng Diyos. Kaya kung wala ka sa kaharian ng langit, kahit anong gawin mo, naglalakad ka lang dito sa lupa na hindi mo alam kung saan ka patutungo. Kailangan natin pala tanggapin ang kaharian ng Diyos. Hello? Kailangan natin tanggapin talaga to. Kasi kung hindi natin tanggapin, sayang yung sakripisyo natin na nagdaan sa ating paglilingkod sa Diyos. Kaya kailangan balikan natin yung dati na last verse sa 30, parte. Doon sa nauna. Kaya dito, ganoon din ang mangyayari pagdating ng anak ng tao. Alam niyo kung biglaan na hindi nila namamalayan yung pagdating ng baha ng panahon ni Noah, ganoon din po pagdating ng ating Panginoong Hesus. Walang nakakaalam. Kahit sino. Maliban lang ng Ama. Kaya kailangan natin maghanda kagaya ng panahon ni Noah at sa kapanahon ni Lot, mga kapatid.
Nung panahon ni Lot, hindi nila namamalayan na paparating na pala yung salot sa Sodoma at Gomorrah. Pero, ang naligtas lang ng panahon ni Lot, yung kanyang mga anak lang na dalawa, at yung asawa na damay. Kaya, ang history po ni Lot ay grabe. Naging maraming kaaway ng Israel dahil sa mga anak, yung mga anak ni Lot. Sila yung dahilan kung bakit may kaaway ang mga Israel. Kaya ganito mga kapatid, kailangan natin talaga na isipin to. Kagaya nung panahon ng Panginoong Isus, kung paano siya pumunta dito sa lupa at kung paano bumalik sa langit, ganun din pagdating ng araw, babalik siya tayo sa iyo. Amen. Isipin mo, bumalik ang Panginoong Isus dahil sa iyo at sa akin. Maniwala ba kayo? Amen. Pumalakpak nga yung maniniwala. Wala nang dahilan tayo na nabubuhay sa mundo. Kung wala po tayo dito, sayang lang mga kapatid. Kaya sabi ko nga, kung paano natin paghandaan ang pagbabalik ng Panginoong Hesus, paghandaan na rin natin yung tagutong para malampasan natin yung tagutong. Hello? Kasi talagang dadaan po tayo sa mga ganun na sitwasyon, pero hindi pa yun ang katapusan. Kaya kapatid, kapamilya sa kingdom, ang challenge lang po dito, maniwala ka, magpatuloy ka, yun lang. Dalawa, maniwala ka at magpatuloy ka. Dalawa lang na puntos yun. Hindi ko na ito nilagay doon kasi unang-una, kailangan tayong maniwala na babalik ang Panginoong Hesus. Amen. Ano? Maniwala po tayo. At yung last, magpatuloy po tayo. Alam niyo, maraming kwento sa pagpapatuloy. Kagaya na lang yung yung dalawa na nagkuntisan po sila. Yung Ilocano sa. Ang uya na joke sa, yung Jesuso, nagkuntis na. Kahit hindi na maintindihan yung isang admin. Nagkuntis po yung dalawa, yung suso, at saka yung usa. Sabi yung suso, mga Jesuso ko na umununakang sika. Di siyempre, adjog sa kami na parta ka tumanay. Di siyempre, nagtaray, adjog sa nga nagpasurong, nagpukaw, ang pukaw man ni Jesuso, adi di mo lang surong. Dapat ano Jesuso, tapo jog sa may sana. Taray nga na naman no, kaging gana nga na tayo, hanggang nakadano. Inyatikat na nga sa awen. Nakabsat. Ngamin na job sa, kaputan na partak. Itingkas ta na ngamin. Idinagpukaw, adayo pa lang Jesuso. Nagtanaturo. Idinagabuot, nagpukaw, ni nakalampas Jesuso. Naudin isuna. Sumabawal timaturog, nagserbi kiniya po Diyos. Amen. Kasapulan tayo, nga lipasan, ginakayaban tayo. Kasi natin ni Pablo, di ba ko na ni Pablo? Lipasak ko na ni Pablo. Ang tarayak, tumakbo kong, ang tarayak kasi pipingat ko na ni Pablo. Baring na magunod ko di kalat. Ngayon sa gana ti Diyos kanya. Hindi King James saji ha? Iso timas ni Muriano ko ni. Ang tarayak na si pipingat ko na ni Pablo. Baring no maalak di kalat ngayon sa gana ti Diyos kanya. Di corona di ah? Di corona ngayon sa gana ti Diyos kanya. Amin tayo amin kakabsat. At da corona ngayon sa gana ni Apo Diyos ng hindi aldaw. So kasapulan nga tulog tayo. Kasapulan nga lipasan tayo.
kasapulan nga tuloy tayo makabsat. Ngayon siguraduhan tayo nga tama, nga tagakindang tayo. Amen. Amen. Naglawag unay kanya akong kakabsat. Kasla kalawagan iti init. Yung amoy iti init kurang palata tilawag na. Amoy iti istorya nga iti init kakabsat agbalin nga nasatnat ata init. No, makiabay ti dayag iti Diyos. Jatikat na nasawan. Naranranyag nga amang ti dayag ti Diyos ng iti init. Uri maminsa nga pulo nga bisi satan. Ngamin kakabsat, idi panahon ni Adan. Nakita ni Adan mismo, wano di anak ni Adan ni Seth. Nga idumabay da di dayag ni Apo do si Ginit, nagbalin nga nasapngat Ginit. Kas jay katindi na kakabsat. Isungore pa ino ibagak, nga ti kalawak ti panakawat po kas na ti init, masapol nga lumalawag pa ay madadayaw ti Diyos. Amen. Kailangan mas maliwanag pa. Kaya kailangan tayong magpatuloy. Kailangan natin tapusin ito. Kasi kailangan talaga para makarating po tayo doon sa inihanda ng Diyos na kaharian na doon po wala ng tagutom, wala ng iyakan, wala ng mga pagsubok doon pagdating ng araw. Kaya mapalad po tayo, kaya kailangan talaga maibalik yung original na design ng Diyos sa tao at saka sa Diyos. Alam niyo yung kung balikan natin yung original kasi, ang tao noon walang problema. Ang tao noon kumakain lang, nagpupuri lang sa Diyos. Pero ngayon, yun po ang gustong ibalik ng Diyos. Yung wala ka ng ibang gawin, kundi maglingkod lang sa Diyos, kumain kung kumain. Kaya ang ganda po yung programa ng Diyos sa kanyang kingdom. Kaya kung taga-kingdom po tayo, magpatuloy lang po tayo. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Tumayo po tayo. Hallelujah, Jesus, hallelujah. Ama, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita, Ama. Kaya hinihiling ko, Ama, bilang anak mo na ihanda mo ang aming mga puso, lalong-lalo na, Ama, yung relasyon namin sa iyo. Ano man ang nadaanan namin, Ama, dumaan man kami sa mga pagsubok. Dumaan man kami doon, Ama, sa mga kasalanan namin dahil sa kainaan namin, Ama. Pero salamat at ikaw ang Diyos na handang magpatawad, handang tanggapin kami, Ama, anuman ang kainaan namin. Kaya pagpalain mo ang bawat isa sa amin, Ama, itanim mo sa aming mga puso, yung mga salita mo, Ama, ay dapat, Ama, na itong salita mo ay lalakaran po namin, Ama, ito na salita mo na kailangan namin maghanda kasi hindi namin alam kung kailan ka babalik, hindi namin alam kung kailan ka maghahari dito sa mundo. Pero nagpapasalamat po kami, Ama, na tinuruan mo kami ng mga salita mo na kami ay kailangan namin tanggapin yung kanyang kaharian, yung kingdom, Ama. Kaya salamat, Ama, sa iyong mga salita. Salamat ang sa bawat isa sa amin, mula sa pinakamatanda, Ama, hanggang sa pinakabata. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin, lalong-lalo na, Ama, yung pamilya namin sa kingdom, Ama, maranasan namin, Ama, yung pagpapala, dadaan man kami sa mga krisis dito sa susunod na mga araw, Ama, hiniling po namin na walang anak mo na makakaranas, Ama, ng kulang, kundi kami po ay matugon ang pangangailangan namin hanggang malampasan namin yung krisis, Ama, na paparating ka. Salamat, Ama, pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Tayo manatiling tumayo, tayo mawit. Bitin natin yung Open the Eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we
minsanan na lang. Okay, bago kayo mag-testimony, hinihiling ko po kung sino yung dalawa po na kailangan humawak doon. Okay? Makakalipakan yung majikan tayo. Ha? Yung gifting sa lang ang kanay natin para okay lang ko tama. Ayaw po tumayo. Ama namin, masalangin sinasamba namin ang pangalan mo. Panginoon, narito po kami ngayon upang ganapin namin ng Panginoon ang communion na upang kami po ay mas mapalakas sa pananampalataya. Kasi po ito ay inaalala po namin yung pagkamatay mo sa krus ng Kalbaryo para kami po ay maligtas at maniwala sa iyo. Kaya pagpalain mo po bawat isa at na mag-take sa communion na naming gagawin sa umagang ito, Panginoon. Pinagpapasalamat, pinabalik po namin ang papurit magsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? Habang inaras na kantang tayo give thanks. Give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because His Spirit, Jesus Christ, is give thanks with a grateful heart. Give thanks unto the Holy One. Give thanks because His Spirit, Jesus Christ, is and now we sing, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Okay, sabi ng salita ng Diyos sa 1 Corinthians chapter 11 verse 24, sabi niya, nagpasalamat at pinapiraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Okay. Makita natin dito sa salita ng Diyos na ang komunyon, yung tinapay na yan, parang yung katawan ng Panginoong Hesus na ginawa niya na sabi niya, alalahanin natin siya dahil sa pagkain natin ng tinapay na sabay-sabay at ito ay pag-alaala natin sa kanyang pagsasakripisyo doon sa cross. Kaya ang hawak natin, hiniling ko na itaas po ninyo yung tinapay. Pag-pray muna natin, Ama,
Salamat sa pagkakataon ito, hawak-hawak namin, Ama, yung tinapay na ito ay gagamitin po namin, Ama, na inaalaala po namin, Ama, kung ano ang ginawa mo doon sa krus ng Kalbaryo. Kaya pagpalain mo yung tinapay na ito, gamitin mo kung ano man ang nararamdaman, ang bawat isa sa amin, Ama, pagalingin mo, ano man ang kainaan namin, Ama, ay palakasin mo kami dahil lang dito, Ama, sa instrumento na ito. Kaya pagpalain mo itong tinapay at kami, Ama, na kumakain dito. Salamat, Ama, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kainin po natin. Okay, so verse 25. Magtapos maghapunan, dumampot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Iinom ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Okay. Ulitin tayo. Ama, salamat din sa kupang ito. Pagpalain mo, Ama, kami na iinom ito. Pagpalain mo yung panahon na gawin namin ito bilang pag-alaala sa iyo, Ama. Kaya nagpapasalamat po kami sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Inumin natin. Hallelujah. Ama, ulit nagpapasalamat po kami, Ama. Ito po ay pag-alaala po namin, Ama, doon sa ginawa mo sa krus. Kaya lahat po kami, Ama, ay maramdaman namin yung kagalingan, yung kalakasan na gagawin mo sa bawat isa sa amin, lalong-lalo na, Ama, yung kalakasan po ng paniniwala namin sa iyo, Ama. Kaya pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ibinigay ko na po sa susunod. Amen. Then ayaw ng Diyos. Sa kayo, napit ang Pilipin Tagalog ko. Kasi talagang sabsablik Tagalog, pero anak hindi nga manigana na. Hindi ba lang manigana na katanda eh. So, I'm blessed na blessed kasi hindi ikaw man. Kaya sa kahapon talagang naramdaman ko yung pagod sa kayong sakit ng puso. Sabi ko, ayaw kong hindi ma-attend na first communion natin sa kingdom. Sabi ko, Panginoon, matanggal ito kasi ayaw kong ma-absent bukas. Yun talagang ginawa ko, yung anak ko, sumakit ang kanyang tiyan, talagang hindi nakasama ngayon. Kasama kita yung siyang wala. Pero sabi ko, ako talaga pupunta kasi gusto kong atindahan ng first communion natin sa kingdom of God. So, papasalamat ako sa Diyos at hindi naantala o hindi dahilan yung pagsakit ng puso. Kaya kaninang mga alas 4 yata, bumangon ako. Ayaw kong magkape kasi mahapdi yung tiyan ko. Eh, sabi ko, hanggang dito sa pangalan ni Jesus. Talagang, ayaw ko talaga yung ma-absent, sabi ko. Minom ako ng mga gamot, yung mga herbal na naluto. Pero sabi ko talaga, gagaling ako, mahain ko ito. Salamat naman sa Panginoon, talagang sa krisis na ito, ay alam kong Panginoon ang mag-provide lahat ng ating kinakailangan. Ngayon po ba, naniniwala po ba kayo doon? Sabi ko kahapon sa anak ko, sabi ko, hargaan mo na yung motor mo anak ng sulinat, gagamitin namin bukas. Sabi na, meron pa yan. Doon ako naniwala naman dahil siya naman ang may-ari ng motor. Ayaw ko, basta sabi niya marami pa. Nasa Zamora ako kanina, nag-reserve. Sabi ko, ito na yung pati motor na, nawala na, nakrisis. So sabi ko, ano pa yun? Pero, ang inaano ko doon, trust lang. Ibibigay lang natin yung tiwala lang sa Panginoon. Amen po ba? Sabi nga sa medyo nakalimutan ko na, Proverbs 3 verse 3 hanggang 5. Sa 5 na lang, sabi niya,
magtiwala tayo sa Panginoon. Yung tiwala natin, huwag nating susundan lang yung huwag natin susundan ng alinlangan. Ha? Di ba? Nagtiwala ka na nga, tiwala mo na lang, tuloy-tuloy yung tiwala mo, wala na yung mangyayari kaya, wala na yung ganon, amen po ba? Kaya nagkararag ka sakit, kararag mo yung sakit, may bagan nga ta, huwag nang ganon, na. Kasi talagang yung iniling mo sa Panginoon, pray without ceasing. Sabi niya sa 1 Thessalonians 5:17, talagang pag prinay mo na, ginawa mo na talaga yung hindi ka na kararag ka tihangag resat, di ba? Kaya dapat gawin mo yun. So, ganun ang ginawa ko. Dito ako nagpapasalamat sa Panginoon na mga salita niya ay talagang kinakailangan na itanim natin sa ating puso't isipan. At sundin po natin ito. Ano po ba? So, dito ako magtatapos. Naimbag na bigat tayo aming kakabsat ng mga puto Jesus. Nagkanta ka, kumakay mo ka. Hindi ko yan niyari na. Kanta ka talaga. Kanta ka nga. Ay, dito pa. Agduit kayo na doon kayo. Nakantay talaga. Testimony pa lang ha. Saan po ba kayo testimony pa? Magandang umaga sa ating lahat. Ang patutuo ko naman po ay tungkol sa aming kahapon kasi nung nandun ako sa bahay, mga alas 10 na ito ng umaga, nag-iaya si Mrs. Na yung bunso namin, matagal na gusto niyang lumabas at gusto niya pumunta sa dagat. Sabi ko, buti sige, ako, di ko alam na ang hilingin nila ngayon na kuan, sabi, ang gusto ng misis ko pala ngayong araw. Di sabi ko, ito na, sabi ko na naman, ito na naman. Pero, salamat sa Panginoon kasi, yun nga, sabi ni Pastor kanina nga, pag nagtiwala tayo sa Panginoon, buong buo sa ating mga puso. Pagtiwala lang tayo, hindi ako tumutol. Sige, sabi ko. Hindi ako tumutol, Pastor. Praise to God, hindi ako tumutol. Sige, kako, ikausapin mo yung anak mo. Di tinawag niya, lumabas siya. Punta tayo. Anong sasakyan natin? Sabi niya. Kaya tayong sakay ni Papa mo doon sa motor na isa. Sabi niya, 3 tayo. Hindi, mahirap. Sabi niya. Hindi kausapin mo ang kuya mo. Ipag-drive ka niya para 2 motor. Hindi, pumayag. Kailan tayo pupunta? Sabi niya. Bukas. Sabi ko. Gumana na yung bunso ko. Maniwala naman si Papa. Sabi niya, bukas. Buti kong papayag yan. Praise God. Siya mismo ang tumanggi. So, nakita ang ating Panginoon kasi kapag tiwala tayo sa Kanya, walang imposible. Yun lamang po. Maraming salamat po sa ating lahat. Nagabay kayo ang araw dyan? Tumador ka? Ay, ikabing makatansan di kuya, ikumpanya na. Ate, di may isang ikabing mo kuya. Okay, gugawa na, buti gugawa. Kami lang mga dinitin mo. Pagkakata niya lang tayo. Sana all. Kalau kay garot na Pumalaw mo. garot mo. Sige. Kung dapat garot mo. Ay, mga tanaw ni naman kata. Oh, nawa.
Set ko ako di kapuso Bubugtong nga anak Di Diyos sa namaraswa Ilaw Tapuso at tuk-tuk-tuk ko na Anak pulok ka Kipas tingin at buwan Oh, Jesus, ang yaman na Di matat na luktan Napatid na darang Mas masubro na ugasan Pusukin panuno Tingkad dinalusan Biyaliang tigang banat Hindi na ilangitan O Jesus, ang yaman Tumatang maluktan Napatid na darang Mas masubro na ugasan Pusukin panuno Tingkad dinalusan Binanilang tigang tanang Hindi na ilangitan Binanilang tigang tanang Hindi na ilangitan Tigang tanang Hindi na ilangitan ay pinadama sa ating pagbibigay sa mga kapatid. Kunin natin mga sabre. Ang ating mission offering po ay nandyan sa ating. Pinigay ko na yung akin. At tayo mawit, ulitin natin yung ahit na we bring. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving as we offer unto you the sacrifices of God. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord. We bring a sacrifice of praise unto the house of the Lord as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving as we offer unto you the sacrifices of joy as we offer unto you the sacrifices of thanksgiving as we offer unto you the sacrifices of joy. Okay, kan sila pray. May kanibay. Madi mo nilibagan na nalipatan. Tantandaan ako. Madi mo malagip mo ka. Okay, hindi naman. Panginoon, salamat po sa kapagbigay na naman po kami ngayong araw. Patuloy na po sana po bigyan ng blessing at patuloy na po sana po rin pantayan gabayan sa aming mga magawain sa araw. Ito na nga po. Yan, so, tunong Miyerkules, di family ang partay mo nila. Prayer meeting tayo dyan natin. Masaya di kami natin. Ate, parang ito for to return ako Sunday. Kami ate, sa tabi-post pa kasi ate. So, nagiging
nagkaroon na ka-idea na tayo kantada daw, adi grouping sa'yo, practice kayo mo ilang tayo ti grupo yung adi kanta. At least every month, makapagpa kayo. So, adi grupo tayo, practice tayo ang month. Grupo ti kabataan, kababalihan tim nagiti father. Oy, maganda. Adi kami nataging pronto. So, may mayat siguro mo na nakapractice na. Ano pa? So, sino ti nakapractice? Isun nagkanta ti Sunday na. Silang din ti Kapantadyo Chorus na JDE. Nagsilang Ako ba siya jag birthday sa ni ni kasla pero sa dire na nila. 25 year na rin. Kuray mo ni Kuya kay hindi Kuya Joe ni Frida di ba? Sinasan ba? O pag-say. Kaya minsan sa dito. Mate. Hello. Salo-salo. Kaya na to yan sa time ba yung gumawa din di ba nung sana tayo mo di pa na. 25. Ni Renalyn. O na, di jay ti papanantayon. Ngal daw. O ni Kuya Risa ko pinsa. Buwan niyo sura. Anya-kanya. Miyerkules. Ay, Martes. Martes. Na Sunday tayo ana. Oy. Kaya na tayo ti 26. Sige, last Last Sunday. Sunday. Ah, O kumalay ta dito tayo mga daw. Tayo mag-picnic. Mali tayo nga picnic di karayanin ta nagadutot ta ti katagba katatangalo tinamor pa na. Hindi ko ako. Putis ni Olirik ah. Tatagag, pukaw dan. Dunat ako yan so ta. Eh na, dadalatangin talaga. Basitan. Basitin. Di ba sa tiyado eh Hindi mo ibis kang Bilang biyagas. ka tiyado mo lang. Kaya gasam ka polis ka, guwaras na takarayan di wibis. Sige, may sak na bigalan ito naman. 26 aja yun. Ang tabawal namin, tagbartag naman. awat eh. Three. O yung tuloy niya di dalayo karot tanong mo tayo dagi diluto tayo. Sa bigal to kanya. Sa iso ada ini ti ko tayo. May mal siguro na dokor tayo kay sa Wala bahay nga, niya. tayo na din na, 26. Mangkita ko kasi pastora. Nagdelikado kat may met nga sa pain yung hagatangan kasi kung nada nga ang tubig ka ti pa. Hindi, kas ko na na itin lang to kanot to yun. Sa kanto gumata ngayon. Ay sa naula. Sige ito, mga ibahagi tayo. Abalang to karot, dumaya din nagatan mo mati kay kang rent. Yung Sabado, dagkan. Sigas. Amuyo tatakan mo iti 1,000 kay kas lawon magatang na. Sa rain. So nga dunya di magatang nagsakan tayo iso ti pagkasamon tayo pagyawanan ka sa. Awan, no, pampanunod at tirabigas pa. No, talawas ni kat, no, talaga nga gatanan ka. Ipanmukit ka, puro ka 1,000 may salaw. Gimata kami lati, si dami di malang kan, ano ka, napansi 500 siya. 6 ay nadi kinakamitan. Malayan. Ano nagiji kasi 500 kay kurang mo tinadi ang bayad ka. Siya pwede naglayan ni nagkay, hindi kas outan ni nagalas. So kasi ka kansan. Sige to, tawag ka namin. May sa group isa sa tayo. Na. Pinupin na talaga sa tuklog. Close sa tayo. Ay group isa para sa tayo kasi. Ay, dito yung nakita. Lagi sila laki na tayo. Duduwa kayo. Duwa kayo. Dani Renalyn. Nasaan? Wala si Raynalyn. Dahil sumama tayo natin sa tabi makabagkat. Makabataw. Paala kayo mag-usap yung dalawa. Nagrit ka kayo. Kung kayo ang taka pwede kayo kumpaw. Kaya nabati ka na yung sa nadirect. Duwa kayo. Si number 1. Kasi nagkat kayo nila mga Ano ba dahil di activity na dyan? Lawag. Teka ni Rizal, masakit ka na kayo. Ay, mag-bring in ako. Galang. O, sige, di ba, hindi mo na din natin sa ka. Natin tayo. Pinate ah. Kabati. Isang tayo na tayo magkasuro kayo. Dahil sa dianan sa dapat yung sa Talaga nga nakalawlaw po na sa inak ng mga awakin ng mga sa tao. Kingdom. Kawan gayam talaga. Ban-banog lang. Kingdom talaga. Kahit sa Doing the best
Kasi nga, antay yung ayaling-aling. Antay yung baring-baring ayos. Lagi na ramidin na digiti. Wala na nga. Pandag. Abti-abti. Wala. Wala. Inaling-wala dahil. Di ayam niya po Diyos. Di ayam na nga di. Di ko na nakasakin din mo. Di agarali. Di ko magpapalinin kung umsin damay. Di ba? So nga, nalabati baring-baring natin. Di ko ada Jesse to believe. So nga kanya to yung antay yung aramidin niya. Pinati tayo, hindi ko lang alam. Diretso talaga nga. Samantalang ibigan nga niya talaga. Mabaling baring-baring ata. Nalitan mo ito na pundo. Ang kayo, ang Yeso Cristo din pundo. Dalang, kintinyan. Hindi dito masapol nga dati ko mamangam kas lagi daong jibang ka. Diba? Timamang kay jibang ka. At so nakapunda sa mga Neapolis eh. Madali ko na nga talaga nga pag sa tagarap nga adal ko ito. Hindi sa akin dyan. Antay yung yan. Mas tiwala tayo sa Panginoon. Huwag tayong magbubuda sa kanyang makalas. Sa panahon ni Noah, daong na kapasalatan. Sa panahon ni Jesus Christ, o ato ni Cristo, nagsasakan ka. Iti panahon tayo, talo kami na tayo. Iti panahon tayo sa kingdom. Isa na, no, awan tayo di kingdom, kasi awang ka malaki ni Cristo. Awang ka malaki ni daong. Resolution daw tama talaga kingdom. So nga, dahil lang, plus na talaga. Pananutan tayo nga na awan tayo di kingdom. Awan sana. Masapang na lalagitin tayo, nagkakalipuso tayo, at hindi tayo pagkarating na tayo di pagarihan ni Apo Diyos, na tayo di pagdanan ni Apo Balik na ni mama, balik na din mo. Nawala, mama. Awit ko, mama. Kaya namin ko pa, at tatay, nagagalit. Kita kayo kanta ng muyo amin tao. Kasi ni Apo Diyos na kasama, kung ito mo talagang karabasa, ano? Kayo, nagka-programa niya ako sa at itinulad na niya rin, programa niya ako sa pagkawan ni Noah, programa niya ako sa mga Jesus Christ, napakasalatan na. Kawan sa maroon, last namin natin, Akala niya na tanggal na. Then, after awit yata, biglang lumulugtod man naman. Uman pala, before nagwapot na dapat nga pinabasa. Kawan. Eh, hang nga mamati nga dapat pinabasa. Tuligin mo. Pundo, panamati yung panagservice. Wala. Kami ako wiki. Hindi mo pa yan. Tignan mo. Kami, karaway, kami. Iti ba nagdalyasan niya? Pag kaninikat mo. Wala na pa kumamay na natin dyan. Oh my God, anyway, asa tayong close. Tayo lahat po ay tumayo na. Tayo mananangin sa muling panalangin. Tayo po ay manalangin. Lord, maraming salamat po at nandito na naman po kami at nakakinig ng iyong salita at amin itong isa isip, isa puso at isa gawa. At sa pansamantala kaming paghiwalay, gabayan niyo po kami sa lahat ng aming gagawin at mga gawain ko lang po. Amin. Salamat po, Panginoon Jesus. Amen.